Sa simula ng kwento ay pinakilala ang isang musikero na si Sam na naninirahan sa Paris. Upang kunin ang ilang mga tape ng kanyang musika na iniwan niya kay Fanny, binisita niya ito. Sa araw na yun, may malaking salo-salo si Fanny sa kanyang tahanan na may maraming bisita. Lumapit si Sam kay Fanny at diretsahang hiningi ang kanyang mga cassette tape. Kahit wala siyang partisipasyon sa salo-salo, pinapahintulutan siyang maghintay ng ilang saglit habang inaasikaso ni Fanny ang kanyang mga bisita. Iniwan si Sam sa sofa at uminom ng ilang baso ng alak habang naghihintay. Matapos ang 10 minuto, naguluhan siya at muling lumapit kay Fanny. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang pupunta na lamang siya at kukunin ang kanyang gamit sa kanyang sarili at kailangan na lamang niya ang address. Sa wakas, binigay ni Fanny sa kanya na ang mga tape ay nasa opisina sa dulo ng hallway. Pagkatapos nito, sinabi ni Fanny sa kanya na manatili roon at pangako na makakasama siya sa lalong madaling panahon. Hindi sinasadyang nabangga ni Sam ang isa sa mga bisita habang papalapit siya sa opisina na nauwi sa pagkakabasag ng ilong niya. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok sa opisina at nagsimulang maghanap ng kanyang gamit. Sa gitna ng paghahanap, biglang nagdugo ang ilong niya. Kaya't inilak niya ang pinto at nagpahinga habang hinihintay si Fanny. Maaga sa sumunod na araw, bumangon siya mula sa sofa at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Ngunit paglabas niya ng kwarto, nagulat siya sa lubos na kaguluhan at kalat sa buong bahay. Wala siyang makitang ebidensya na kahit sino sa loob at mga bakas ng dugo ang sumasakop sa mga pader. Maingat siyang pumasok sa hagdan at natagpuan ng ilang tao sa loob, kabilang ang kanyang dating kasintahan na naging zombie na. Agad silang nagsalakay sa kanya nang tawagin niya ang pangalan ng kanyang dating kasintahan. Inilak niya ang kanyang sarili sa loob ng apartment ni Fanny matapos magulat at subukang intindihin kung ano ang nangyayari. Bigla na lamang napansin ni Sam ang isang pamilya na nagtatangkang tumakas mula sa kalapit na apartment. Gayunpaman, mabilis na nasakop at pinatay agad sila ng mga hukbo ng mga zombie na nag-aabang sa labas. Nagulat si Sam sa kanyang nakita at napagtanto niyang kailangan niyang manatili sa loob ng apartment. Nagsimulang ayusin niya ang silid. Ang tunog ng isang putok mula sa baril ay biglang gumulat sa kanya habang inaayos ang sahig na may mga bakas ng dugo na nagdulot ng pagkabasag ng sahig. Nakita ni Sam ang isang matandang lalaki ay nagtapos na sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsilip sa butas na nabuo. Gumamit si Sam ng isang tubo upang palakihin ang butas at bumaba sa ibaba dahil sa kanyang pagkainteresado at pagkahilig na malaman ng higit pa. Natuklasan niyang isang nakakatakot na eksena roon kung saan pinatay ng isang residente ang kanyang may sakit na asawa na kanyang itinali sa isang upuan bago gawin ang hindi may paliwanag na gawain. Upang mapanatili ang kanyang kaligtasan, pinulot ni Sam ang lahat ng kinakailangan tulad ng pagkain at ang baril ng yumaong lalaki. Dahan-dahang pumunta si Sam sa buong gusali at isinara ang mga pinto upang pigilan ang mga sumusunod na zombie mula sa pagpasok. Maingat niyang tiningnan ang bawat kwarto, kinukuha ang mga kapakipakinabang na bagay at inuulit ang mga kwartong may lamang mga zombie. Nais ni Sam na bumalik sa itaas na palapag ni Fanny habang tinitignan ng lugar. Subalit sa loob, natagpuan niya isang matandang lalaki na naging zombie na. Gayunpaman, hindi niya ito pinatay dahil sa tingin niya ay hindi ito banta. Sa halip, ginamit ni Sam ang isang sinturon upang itali ang pinto ng elevator upang hindi makadabas ang zombie. Matapos ma-inspeksyon ng husto ang buong gusali, napagtanto ni Sam na ang apartment sa ilang palapag pataas ang tanging ligtas na lugar na maaring mapuntahan. Pagkatapos nito, nalaman nating ang buong Paris ay nasakop na ng mga zombie. Sila ay kumikilos ng labis na mabilis at nagtitipon bilang tugon sa anumang ingay o anino. Ang kakaibang katahimikan ng mga zombie at ang kawalan ng anumang pansin-pansin na ingay ay nagpapataas ng malupit na mode. Sa gabi, natagpuan ni Sam ang pansamantalang ginhawa mula sa stress sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga lumang recording. Kinabukasan, masusing binabantayan ni Sam ang mga kilos ng mga zombie na naghahasik sa buong kapitbahayan. Nangunguna sa kanyang isipan ang dami ng kailangang pagkain upang mabuhay sa natitirang panahon ng paglusog. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabuo ang routine niya kabilang ang pakikinig sa musika, ehersisyo at paggamit ng paintball gun upang barilin ang mga zombie. Ngunit isang araw, naaamoy niya ang masangsang na amoy mula sa ibaba ng kanyang silid. Matapos itong suriin ng mabuti, natuklasan niyang may mga katawan ng nabubulok. Sa unang pagkakataon, plano niyang itapon ang mga bangkay mula sa balkonahe, ngunit nagbago ang kanyang isip at nagpasya na lamang na ilagay sila sa kanilang mga kama matapos itong ilagay sa isang bag.
tumapat lamang siyang makisip sa butas ng pinto upang pigilan ang baho na makalabas. Naabala si Sam sa sumusunod na pangyayari habang siya naliligo nang bigla na lamang namatay ang supply ng tubig. Kailangan niyang humanap ng ibang pagkukunan ng tubig. Upang kolektahin ang tubig ulan, nagtayo siya ng mga lalagyan, mangkok, balde at tasa sa tuktok ng bubong. May isang nakakatakot na panaginip si Sam sa gabi kung saan inatake siya ng mga zombie sa kanyang kama at sinubukang kagatin siya. At bigla siyang nagising. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pang nagiging nag-iisa si Sam kaya't nadarama niya ang malalim na pagkadesperado. Madalas siyang nakikipag-usap mag-isa sa lalaking zombie sa elevator na tinatawag niyang Alfred dahil sa malakas na pangangailangan niya sa karamay. Isang araw habang inaayos niya ang kanyang mga kasanayan sa pamamaril sa gitna ng mga patay, natagpuan ni Sam ang isang pusang nangangarap sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa ibaba upang hanapin ang isang kaibigan. Ngunit nauwi ito sa wala. Sinubukan ni Sam na akitin ng pusa sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain. Ngunit ito'y nawawalang bahala at tumakbo palayo, kaya't pinilit ni Sam na habulin ito. Kahit na malapit na sa wakas ng mundo, ang mga pusa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahan. Habang ginagawa niya ito, ilang mga zombie ang napansin si Sam at agad siyang hinarap. Sa kanyang swerte, nagawa ni Sam na makatakas sa kanila at mabilis na isara ang pinto ng gusali. Nakabalik siya sa kanyang apartment at labis na galit. Kaya't sa isang bugso ng emosyon, binaril niya ang pusa papalabas ng bintana. Subalit, ang pagkakasalpok sa mga zombie ay nagdulot kay Sam ng sugat sa binti. Nakatingin siya ng may nerbyo sa kanyang mukha sa harap ng salamin. Nag-aalala kung dapat niyang gawin ang di inaasahang hakbang dahil sa takot na maaring dulot ng kagat ng zombie. Sa isang nakakatakot na pangyayari, halos mapalakas na sumabog si Sam habang natutulog na katabi ang shotgun. Sa kanyang pagising, lubos siyang nabawasan ng takot na malaman na ang sugat ay isang maliit na gasgas lamang na nagdulot sa kanya ng malulahating tawa. Pagkalipas ng ilang buwan, nahihirapan si Sam na mapanatili ang init sa kawalan ng anumang sistema na papainit habang papalapit na ang taglamig. Nilikha niya ang isang improbisadong apoy, pinakulo ang tubig at nagtungo sa isang mainit na paliguan. Siya ay unti-unting nilamon ng kanyang pag-iisa na nagpapalala sa kanyang kalusugan sa isip. Nagsimula siyang uminom upang mahanap ang kapanatagan pati na rin ang kanyang pag-iral kay Alfred, ang matandang zombie, upang mailabas ang kanyang mga damdamin. Isang araw, natuklasan ni Sam na halos walang tao o zombie sa mga kalsada. Gamit ang kanyang drum set, gumawa siya ng malakas na ingay upang matukoy ang layo ng bawat isa. Ang mga hukbo ng mga patay ay bumalik sa lugar dahil sa musika at ang ilan sa kanila ay nagtangkang umakyat sa balkonahe ng apartment sa pamamagitan ng pagkakapila. Nagagalit si Sam at pinalalabas ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagtugtog. Hindi iniintindi ang panganib. Napansin ni Sam ang tunog ng kilos sa labas ng pinto ng kanyang silid bandang huli ng gabi. Kinuha niya ang kanyang shotgun at mabilis na bumaril patungo sa direksyon ng ingay. Lumabas siya upang suriin at siya'y nagulat na makita niyang siya'y nakabaril ng isang kapwa survivor. Dali-dali niyang pinasok ito papunta sa kanyang kama at ginugol ang kanyang pagsisikap na mailigtas siya habang siya'y nagigilty sa pagkakasala. Tumanggal si Sam ng mga bala ng maingat. Ibinigay ang gamot at ibinigay ang isang lugar para sa kanya na magpahinga dahil siya lamang ang hindi nahawa ang tao na kanyang nakilala. Makalipas ang ilang oras, natagpuan niya ang bag ng babae na puno ng grappling hook at maraming lubid. Ito pala ginagamit niya upang maglilipat-lipat sa mga bubong sa kanyang paglalakbay. Lubos na natuwa si Sam na makita ang magandang pag-usbong ng kalusugan ng babae kinabukasan. Siya ay nagpakilala bilang si Sarah at nagsimula silang mag-usap. Isiniwalat ni Sarah na nakilala niya ang iba pang mga survivor na nakahanap ng paraan upang mabuhay sa gitna ng epidemya, na katulad ng paraan ni Sam habang sila nag-uusap tungkol sa kanilang mga ikinukwento. Gayunpaman, marami sa kanila ang nagkaroon ng mental na pagbagsak at nawala ng katinuan. Iniisa-isa rin ni Sam ang kanyang mga gawain sa araw-araw at kung paano niya nakayanan ng mga ito hanggang sa puntong ito. Bukod dito, pinakilala niya si Sarah kay Alfred at sinabi magkasama silang nagmula pa sa simula. Nag-aalala si Sarah sa panganib ng pagtanggap ng isang zombie malapit dahil sila'y nagdadala ng patuloy na panganib. Pero sumugot si Sam, hindi si Alfred. Habang nagdaan ng mga araw, naging magkaibigan ng mabuti sina Sam at Sarah at nag-i-engage sa mga nakapagpapagaang mga gawain tulad ng pagkanta at pagsasalo-salo. Nag-uusap si Sam kay Alfred sa mga gabi.
Binabahagi ang kanyang mga pinakamahalagang iniisip, gaya ng kanyang mga karaniwang gawain. Binibilang niya ang mga supply ng pagkain para sa kanilang dalawa sa umaga at ang pagtanto niyang mauubos ito ng mabilis. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa pinakamababang unit ng gusali, kung saan ang mga residente ay mga zombie. Bago pumasok para kunin ang mga supply ng pagkain, binutasan niya ang pinto at binaril ng bawat zombie mula sa malayo. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang apartment, hindi niya na makita si Sarah kahit saan at nagsimulang mag-alala. Si Sam ay naghanap ng ilang sandali bago siya natagpuan si Sarah sa bubungan. Ipinapaabot ni Sarah ang kanyang hangarin na umalis. Sinasabi na mahirap tanggapin ang kalagayan sa gusali nang masyadong matagal. Ipinapanukala niya na kung mananatili sila dito, hindi nila malalaman kung may ligtas na lugar sa labas ng dulo ng mundong ito. Kaya't nagpasya siyang umalis sa halip na tiisin ang isang hindi kilalang hinaharap sa parehong lugar. Sinusubukan ni Sam na mapanatili si Sarah ngunit tili't matibay ang kanyang desisyon. Siya ay nagagalit sa dahilang ito at nagmumura. Sa tugon, ang tanging sinabi lamang ni Sarah ay kung mananatili siya, mamamatay o maaaring mabaliw siya. Makalipas sa kanilang magulong pagtatalo, nagpasya si Sam na humingi ng paumanhin kay Sarah dahil sa kanyang masasakit na salita. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang silid, natuklasan niyang patay na ito sa kanyang kama. Dito, malinaw na pinapakita na ang lahat ng kanyang mga interaksyon kay Sarah kabilang ang kanilang mga pag-uusap ay pawang mga halusinasyon lamang. Sa totoo lang, matapos niyang aksidenteng barilin ito noong gabing iyon, hindi na ito nagmulat ng mga mata. Si Sam ang nahihirapang tanggapin ang pagkamatay ni Sarah. Inaalay ang respeto sa kanya at mahinahong tinatakpan ng kanyang katawan ng puting kumot matapos tanggapin ang malupit na katotohanan. Pagkatapos neto, tinignan niya ang laman ng bag ni Sarah at natuklasang mayroong kamera na may mahahalagang larawan ng kanyang pamilya. Mas labis na naantig si Sam sa pagkakakita sa mga larawang ito dahil ipinapakita nito na si Sarah ay isang mapagmahal na ina at may asawa. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagdesisyon si Sam na sundan ang payo ni Sarah kahit hindi naman talaga ito ibinibigay sa kanya. Gayunpaman, ito ay magandang payo pa rin kahit naghanda siya para sa kanyang pag-alis mula sa gusali. Upang magpaalam sa mga alaala ng kanyang nakaraan, sinunog niya ang lahat ng kanyang mga record na kaset bago iyon. Patapos nito, pinakawalan si Alfred at naglakbay ito sa loob ng isang kalapit na apartment, kung saan inilak ni Sam upang mapanatiling ligtas. Ngunit nasunugin ng mga kaset, sumabog ang fire alarm at nagtulungan ang hukbo ng mga zombies sa labas na pumapalapit. Dahil sa malakas na ingay, ang mga patay ay bumasag ng mga pinto at bumaha sa gusali. Bagamat napapatay ni Sam ang ilan sa kanila gamit ang kanyang sandata, napilitan siyang barkadyahin ang sarili sa loob ng elevator dahil sa kanilang napakaraming bilang. Umakyat siya sa elevator shop at pumunta sa itaas na palapag dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Isang zombie ang patuloy na humahabol sa kanya, ngunit matagumpay na napasipa ito ni Sam gamit ang isang malupit na kasangkapan upang mawalan ito ng malay. Matapos nito, ginamit niyang parehong butas na kanyang nilikha noon upang umakyat. Pinakapalad na ang makapal na usok ang nagpapahirap sa mga mapanganib na zombie na makakita kay Sam. Sa paminsang umiiwas kahit pa ang lugar ay nasasakop na nila. Sa kapanahon ng kapanapanabik, umakyat si Sam sa bubungan at nagpalipad ng tali patungo sa kalapit na gusali. Sa kasamaang palad, sumalpok ito sa pader habang ito'y lumilipad sa kabilang kalye at nagdulot sa kanya ng pagkalito. Si Sam ay nagising pagkatapos ng maikling panahon at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang kanyang sarili patungo sa bubungan. Pagkatapos nito, hinarap ni Sam ang waring walang katapusang tanawin ng Paris at nangakong patuloy na magsusumikap habang humahawak sa kahit na munting pag-asa sa pag-iral ng iba pang mga natirang buhay. At dito natapos ang pelikula.